So magandang buhay sa inyo mga kosa. So update tayo sa mga sisiw natin. Bali sila ay 15 days na ngayon. Dito sa amin November 15, grabe ang ulanan kung mapapansin nyo. Medyo tumila ngayon pero pinalabas ko sila. Ayan. Kasi napapansin ko na naiinip na sila. So wag tayong matakot mga kakosa na dahil naulan wag palalabasin yung sisiw natin. Para sa akin kailangan nilang masanay sa isang weather na dapat nilang kasanayan, dahil dito sa Quezon malimit talagang umulan dito, tsaka mafag. Yan, kung mapapansin nyo ang lilik si mga kakos na sisiw natin. Ayan sila, yan mismo kalalabas-labas lang nila. Ayan. Kasi mga kakos, pag binaybi nyo ng husto ang mga sisiw nyo, lalo silang magiging mahina. Ito mga kakosa, okay na okay sila, healthy talaga, hindi, walang nagkakasipon. Kasi ako yung tipo na lagi nakamonitor, kahit alas 12 na ng gabi pinupuntahan ko yung mga yan, dino-double check ko sila kung kamusta na. Huwag kayong mapapagod mga kakosa, huwag kayong mapapagod na mag-monitor ng mga alaga nyong hayop. Lahat ng hayop, no? Pwedeng baboy, baka, etc., manok, basta yung mga alaga nyo, huwag kayo mapapagod. Ayan. So tayo, may ginaya din tayong ibang kaibigan na nagpayo sa atin na huwag kang matakot pare, kahit naulan pa yan, kailangan nilang masanay dyan. Ayan. So nanggaya tayo ng idea, dahil sabi ko sa inyo mga kakosa, wag na wag kayong matatakot manggaya, or wag na wag kayong manghiyang manggaya. Kasi lahat tayo or lahat ng tao nang gagaya yan mga kakosa. Ayan, nang gagaya yan. So wag din tayong mapagod pumick up ng kaalaman sa iba. No? Wag na wag mga kakosa. Yan, ganun tayo kasimple, nagsasabi tayo ng totoo. At huwag kayong magagalit kung gayahin kayo ng iba. Ayan, yan ang aking munting tip sa inyo. Tsaka tandaan nyo, walang taong hindi nang gaya. At yung hindi nang gayang taong nagsasabing yun, sinungaling yun. Huwag nyong pagkatiwalaan ng ganong klase ng tao, no? Na sinasabi niya hindi siya nagagaya, ganyan. Huwag kayong maniwala dun, sinungaling na tao yun. Napakalakas mga kakosa ng hangin dito, pero tingnan nyo sila kung gaano ka healthy. Dito lang sa mga sisiw natin mga kakosa, pansin ko malamang sa lalaki. Ang hanap ko sana babae, dahil kasi madaming order sa atin. Yung iba mga nasa loob pa kumakain, yung iba ito, yung mga medyo pasaway, lalabas kagad yan. Yung mga naiinip sa loob. Kosa. Natin yung mga nasa loob na iba. Tingnan mga kosa kung gaano ka healthy ng ating mga chikiting. Ayan. Ito lang gusto ko dito sa mga to, walang mga naiiwan. Malalakas sila lahat. Ayan. Diba? Malalakas sila lahat. So ayokong, kasi dati nung panahong kaming mag-ama dati, kami sobra namin babyhin yung aming mga sisiw. So which is para sa akin, sa natututunan ko ngayon, hindi pala dapat. Hayaan mo sila na makasurvive ng sarili nila. Siyempre gagabayan natin sila. Ayan. Medyo maselan ako ngayon mga kakosa sa sisiw dahil dahil syempre unti-unti tayo natututo, no? Unti-unti tayo natututo. So kailangan nating alamin talaga lahat ng tama, no? Although magkakamali tayo, pero may tatama natin yung ating mga pagkakamali or mga pagkukulang sa breeding. Yan sila, wala tayong pakialam ngayon kahit naulan mga kakosa, naulan, sige diretso sila, kaya nila yan. Yan mga kakosa. Ulan dito mga kosa, bayaan natin sila.
So ito mga kakosa, yung ating yung ating pangalawang brooder para sa second batch natin. Ayan. Sa amin mga kakosa, pwede naman kayo nasa sa inyo. Siyempre may takip naman yan, di ba? May bubong. Pwede nyo namang hindi sementohan. So sa amin, pinili talaga namin na sementohan sila. Kasi pag umuulan, kahit pa sabihin mong takip yung bubong mo, syempre dito mababasa, kakalat ang tubig sa ilalim, so sumisingaw. No? Yun ang iniiwasan ko. Kahit may trapal na siyang naka-cover, pag walang semento, sisingaw pa din yung amoy na yun. So ako, mas pinili namin na sementohan para walang singaw na mangyayari. Dahil kasi nangyari na sa amin yung last year, kahit may bubong at may trapal lang ilalim, sumisingaw pa din. So ito ginawa namin ngayon. Yan. Dito sa mga bata natin mga kosa, dito kumapasin yung ulanan talaga. Tingnan nyo mga itsura ng mga iliguna, pero wala silang tigil kasi minamadali namin. Ayan. Yan, ganyan kasi pag mga tao, natin dito, mga tao mga bata natin sa farm. At syempre, ito yung pakita ka, Borge. Ito yung handler ko, ito yung pinakasunod kay kay AEJ. Ayan o. Ito yung farm manager natin na engineer. Si Kendall ha. At ito yung kaisa-isang tagapagmana ng kakosa. Ayan o. Ito isang playboy. Pakita ito yung bago. Kapatid ito yung playboy. Bagong playboy ng kakosa. Ayan o. Ayan ha. Ito. So ginagawa nila mga kakosa ng sa gilid. Para pag may pag naulan, so dadaloy pa ganon. Yan mga kakosa, 20 by 15 to pare, no? Ito mga kakosa, 20 by 15. So kami, nagtiis muna sa kawayan, sa kawayan para lalo kami mas madali. No, may ginaya din tayo dito. Ang ginaya naman natin, si Boss Renner. Yan, nakita nyo naman mga kakosa, hindi tayo nanghiya magsabi na tayo ng gaya. Kaibigan natin si Boss Renner, napakalaki din ng kanyang farm. So ginto yung kanya. So gayahin natin kasi para sa tingin ko, mas okay no? Ayan. Kaya ako mga kosa, lagi sasabihin hindi ako nahiya manggaya. Dahil uulit-ulitin ko sa inyo na pag may nakikita kayong mas maayos, bakit ang hindi natin gayahin? Ayan. Walang mawawala sa atin. Walang mawawala sa atin. Ayan. Real talk lang tayo. Ito medyo malaki na to kakosa. Mas malaki to dun sa unang brooder natin. So kailangan pa natin mga kakosa ng 4 pang ganito. Kasi hanggang 6 batch po kami. No, hanggang 6 batch tayo sa ating, ayan maganda, yan, tama yung kay Borge. Hanggang 6 batch po tayo ngayon at medyo madaming nagtiwala sa atin mga kakosa. So para mabigyan natin sila ng mas maayos pang mga manok or materyales. Yan ha. Yan mga kakosa, nagbabalik tayo. Ito na, hinihintay nyo mga pa-shoutout ha. Shoutout kay Munyen Gubaton, supportive wife ni Boss Bong Luna Gubaton. At syempre kay Sir Victor Humagdaw at kay Walter Anthony Omega, Hernani Baknagan, at syempre batiin natin advance happy birthday sa anak ni Boss J. Bert Junicio na si Raymart Junicio sa November 29, Apakay Taal, Batangas. Balbakal family from Jerusalem, Israel. Yan, may kliyente tayo dyan sa Israel na naging tatay-tatay natin si Tatay Pat Delgado, no mga kosa. At syempre shoutout kay Jerry Nagal from Hawaii, USA, Robert Pandayan from Omoc City, Ronald Restar from Jeddah, Saudi, Jam Tacloban, Ronald Laba from Malapatan, Sarangani, Carlo Colmar, Dominic Guevara from Laguna, Manggot GY from Zamboanga, Sibugay, at kay Boss QC Backyard Breeder, at syempre kay Boss Santiago Barata. Ayan mga kakosa. At yung ibang mga hindi ko na shout out, meron pa ba sa likod? Wala na, akala ko meron pa sa likod nahingi po ako ng dispensa at hindi ko po kayo na shout out. At syempre, kung gusto nyo ako makakontak mga kakosa, ito ang ating cellphone number, 0956-531-5795. So pwede nyo akong tawagan or message sa number na yan at sasagutin ko po ang inyong mga tanong at message. Ulitin ko po, 0956-531-5795. At ito na mga kakosa, kung kasi madami nagsasabi hindi daw makita yung Facebook account natin. So mga kakosa, ito na, 3 Facebook to, no? Facebook ni ANA Madam, ANA Jeff, at ni
Sabong Kakosa. Pakita ko sa inyo mga kakosa. So mga kakosa, pwede nyo i-add tong Facebook na ito kay ANA Madam. At ito ANAGF. At itong Sabong Kakosa. Yan mga kakosa ha. Pwede nyo i-add dyan at mag-message kayo kung di nyo makita yung Facebook na to. So pwede nyo i-add to. Yan, ANA Madam. 3 account yung Badshak Sabong Kakosa. Legit po yan. Ako po ang gumagamit yan. Mga kakosa, maraming salamat po sa inyo. At ingat po tayo palagi. At sana nga lumayo na yung bagyo. No? Dahil dito sa amin, kung makapasin nyo, basang-basa. Diretso yung mga kaibigan natin dito sa pagtatrabaho. Ayan, ingat po tayo lahat. God bless po.